Alright mga chong, nandito na siya. Dumating na ang Hero Hunk ko. Ito na ang pinakihintay niyong full review ng Hero Hunk 160R 4V. Maraming salamat sa kagandahang loob ng Terra Firma Motors Corporation, ang exclusive distributor and assembler ng Hero Motorcorp motorcycles dito sa Pilipinas. First impression, pagkababa pa lang ng Hero Hunk, it's really a hunk. Compared to another brand, it's a bit bigger here and there sa mga dimensions by a few centimeters. It's really not that big pala. Well-proportioned ang design niya, di tulad ng ibang naked sport bike na compact. You really have space and comfort dito. Kitang-kita na yan sa dimensions, size and shape, pati na ang comfort ng upuan. Talagang pinag-isipan ng Hero Motorcorp ang comfort ng Hero Hunk for both rider and back rider. So watch the full video, sabay nating alamin ang mga ito. Ay, napakagwapo talaga ng hunk. Dudungawin mo talaga siya pag nakapark ka na. Pero teka, pangpormahan nga lang ba talaga to? Subukan din natin kung pwede itong hunk sa dading katulad ko. Isang umaga nasubukan ko ang utility ng Hero Hunk nang bumili ako ng cat litter sand. Siyempre naked sport bike ito, kaya minimal lang ang underseat storage. So basically, wala talaga masyadong lalagyan to. Kaya kung bibili ka ng bigas o liter sand, magdala ka ng bungee cord o kaya safety strap. Siyempre gamitin natin ang grab bar. Konting technique lang sa pagtali dahil open-ended ang grab bar nito. O, di ba mga chong, easy lang. Sa laki ng makina at frame nito, kahit isang sakong bigas, kaya yan ng Hero Hunk. Utility ng hunk? Check. Pagdating naman ng gabi, kasama ko si Karen at ang dalawa naming pusa na si Husky at Angel. Nung una ko nakita yung motor na Hero Hunk, immediately nakita ko gwapo yung motor. Unang-una ko naging reaksyon talaga, ay ang laki naman nito. Feeling ko masyado siyang matangkad, hindi ako magiging komportable. Pero mali pala ako, hindi siya mahirap sakyan. Tamang-tama lang yung size niya, hindi matigas yung upuan. Tapos akala ko sobrang taas. Ang height ko 5'7", pero hindi ako nahirapan. Feeling mo ba mahuhulog ka? Pag meron na akong dalang bag, sabi ko siguro dun na yung parang mahihirapan ako. Pero hindi rin. Ang smooth nung pag-andar nung motor, kahit may mga lubak-lubak sa kalye, hindi siya matagtag. Nung nag-park tayo nun sa playa, tinitingnan tayo ng mga tao, no? Saka sarap niya, kahit yung nakatambay ka lang, sarap niyang upuan, di ba? Oo. Kumain tayo ng dinner dun sa Aplaya. Kumain kami ng chicken pastil. Tapos uminom kami ng soft drinks. Okay na pampamilya tong si Hero Hunk, no? Family friendly siya. Saka kung hindi man lalaki yung nagra-ride, okay din sa babae. Magaling ka na magmotor. Oo. Kukuhanin mo tong Hero Hunk. Okay. Family bonding, check. Sumunod na araw naman, parang kailangan ko ng mamalengke at maggrocery. Lagot. Kaya ni Hero Hunk to? Pili tayo ng mga masusustansyang gulay. One bag? Pwede. O tara, grocery naman. Ikot-ikot tayo. Okay, tama na siguro to. Medyo mabigat yata to 2 bags naman. Pwede. Dahil nga wala pa tayong top box, backpack muna tayo at saka isa pang bag dito sa may gas tank. Okay at steady lang ang ride pa uwi. Palengke at grocery run, check! At nung gabi naman, naisipan namin ni Karen na mamasyal ulit. Ayun, di ba kasama din ba natin sila Has noon? Oo. Yun, 4 pa rin kami. Kasama namin yung 2 cats. Tapos napunta kami sa cafe. Lalo na pag-park namin doon sa cafe. Pormang-porma. Ang ganda ng dating ng motor namin. Okay bang kasama si Hero Hunk sa pamamasyal? Oo, okay siya. Para sa akin, maganda siya pang pamilya kasi malaki yung motor. Yung grab bar, nagagamit mo ba yung grab grab bar now? Oo, nagagamit ko. Pero bihira akong gumamit ng grab bar kasi kampante ako dun sa motor. So, nag-enjoy kami ni Karen with Hero Hunk 160R 4V. Hindi lang siya pang forma. Hindi rin siya pang solo lang. Pang pamilya pa. Cafe Escape with Karen and Cats. Check! Kung napansin nyo sa mga short town rides kong ito, talagang naka-shorts lang ako.
Isa sa mga na-appreciate ko, itong mga exhaust guards ng Hero Hunk. Hindi siya umiinit sa mga short rides. Ay, very convenient tong heat guard na to. Kahit naka-shorts ako, hindi ako napapasok dito. May ilang beses na nadampi ang binti ko dito sa mga tubes na to. Hindi ako napaso mga chong. Aluminum din to, aluminum. Ito yung configuration ng exhaust. Pero mga chong, siguraduhin natin laging naka-long pants tayo pag nagmomotor tayo. Para safe tayo lagi. Subukan natin itong Hero Hunk 160R4V. Parang mag-riding course tayo today. To test yung suspension, syempre itong KYB front forks at saka itong 7-step adjustable na monoshock sa likod. Front brakes niya naka-ABS, itong Hero Hunk 160. Yung likod, hindi siya naka-ABS. Okay, pero naka-pedal disc brakes pa rin yan by Nissan. Ito, 2-pot caliper. I think ito, single pot caliper. Testingin natin yung dependability. Braking nitong Hero Hunk 160R4V. At the same time, syempre pag braking, naglalaro din yung suspension niya. Saka, pakiramdaman din natin yung feel kung susubsub ba ako o hindi. Alright, so subukan natin ang braking nitong Hero Hunk 160R4V by Hero Motor Corp. Philippines. Made in India. So at 30 tingnan natin dito, mag-stop tayo dito sa camera and go. Whoop! Ang bilis. Nag-anticipate yata ako doon. Ayan, ang sarap niya yung U-turn na. So kitang-kita nyo naman yung ang bilis ng response ng braking nito at 30. Ayan, lagay natin 30 ulit, 35. So gusto ko doon eksakto mag-brake. Tingnan natin kung anong distance. Okay, eksakto. Napalakas ang piga ako sa front brake, kaya nag-activate ang ABS ng Hunk. Let's go! At 50. Alright. Ganda. Ayos ah. So, yung pakiramdam niya, smooth yung feel. Sa actual braking, di ko ramdam yung ABS dahil hindi siya aggressive, smooth siya. At kasi nga, superb ang suspension ng Hunk, nadadampen niya ang pulsing ng ABS nito. Hindi siya maingay like other motorcycles, yung tik 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 tik. Di ko ramdam na yumuyog-yug yung unahan ko. During editing ko lang nakita to. Ang galing talaga ng pagka-tune ng Hero sa ABS ng Hunk. Honest yan mga chong. Front brakes ng Hunk 276mm na pedal disc brakes ay para hindi laging umiinit ang ating mga disc brakes during aggressive riding and heavy traffic. Very good quality dahil Nissan 2-pot caliper ito. And yes, kitang-kita nyo naman sa video ang galing ng performance ng single channel ABS nito. Minimal lang ang intrusion niya, hindi siya yung nakakabigla. Meron din siyang sturdy and comfortable front brake lever. Sorry mga chong, hindi to adjustable. Rear brakes naman tayo, 220mm pedal disc brakes. Nissan single pot caliper to. Reliable ang kagat nito at progressive ang feel. And very nice, matibay at maganda ang tapak nitong brake pedal nito. Smooth ang braking. Tapos yung front suspension niya, bumababa na ganon. Swabing-swabing yung pagbaba ng front suspension niya pag na-engage ko yung front brake. Emergency braking! Woo! Okay. Hinabaan ko yung distances. Kanina 5 steps lang, ngayon ginawa kong 8 steps. So we'll be weaving. O gagawin natin yung course na to, parang snake course, pag ganun-ganon tayo. So, to simulate weaving and traffic. So, matetest natin dito yung, again, yung braking, yung clutching,
tsaka yung suspension, tsaka yung nimbleness nitong motorcycle na to. Di pa natin nasubukan kasi yung ano niya yung turning radius niya. So subukan natin ngayon yung ano magiging okay, so mas maganda ngayon. Okay, so mas maganda ngayon yung reaction time niya with 8 steps. Okay. So at second gear and then magpa first gear ako pag pumunta dito. Na-miss ko yung isang cone. Second gear. Wider. Sorry. Nimble siya pero medyo wide yung turn niya. Unless mag counterbalance ka. Pag ganitong swerving, okay naman. U-turn medyo wide. And you have to make it very slow. Ayan. Kasi kailangan mo mag counterbalance Una kong observation mga chong is very good itong Hero Hank sa swerving. Madali itong ipagliko-liko at maganda tong pag-iwas-iwas sa mga obstacles sa kalsada. Pero sa U-turn, nahirapan ako sa umpisa. Medyo wide ang pag-iikot niya. Una kong naisip, baka na-distract lang ako kasi naka-full tank ako. Ayan, sinubukan ko naman na nakayapos ang legs ko sa fuel tank. Sabayan na rin natin yan ng counterbalancing. Alright. Classical amount ng tank ng Hank kaya mag-shift ng konti sa harap ang weight distribution nito pag full tank. So yun nga, you have to master yung yung weight. Sa curb weight ng Hero Hank na 144 kilograms sa wide handlebars at sa Street Fighter stance niya, slightly upright at street focus ang rider. Kaya slightly nag-shift din patalikod ang weight distribution nito. Ang estimated weight distribution ng Hero Hank ay 48 to 49% sa harap at 51 to 52% naman ang timbang sa likod. So sa figures na yan mga chong, ni-imagine nyo na ang balance ng Hank. Pero all in all, swabing-swabe yung pagkaka-design nitong motor na to. Okay, so naka first gear ako kanina, ngayon second gear na. Magta-throttle control ako. Slow maneuvers lang ito mga chong. Kaya nagsanay din ako sa first and second gears, which was very easy. Ilan pang specs na nakaka-apekto sa maneuvering ng Hank. Wheelbase niya 1,333mm para sa quicker turns at better agility. Oops, teka. Di naman gaano limited ang lock-to-lock steering ng Hank. At di rin tumatama yung handlebar at kamay ko sa tank. At dahil naman sa full tank, tumaas ang center of gravity na dati mababa lang dahil sa weight ng makina. So may epekto rin talaga ang full tank. Para naman sa turning radius mga chong, sinubukan ko rin mag-donuts. So yan, we can make big smooth circles, syempre para sa mga U-turn, sa mga turns, sa mga pa-banking nyo, ayan. Yan, smaller na ang donuts natin. Achievable. Throttle control lang talaga. Kaya mga chong, practice lang tayo ng mga riding drills na ganito. Ayun, so mayroon tayong mga difficulties kasi nga ngayon lang ako nakaride ng ganitong sport naked motorcycle. However, madali yung transitioning, yung learning curve ko, it's easier. Like, it takes a few minutes, right? Smooth na shifting nito, yung clutching ng Hero Hank. Until finally, ayan, nakuha ko na yung snake course, yung swerving. U-turns, medyo nag-aalangan tayo kasi half lang nung kalsada yung ginagamit natin. 1/4 of the kalsada, and then meron tayong mga obstacles, katulad kanina, meron nag-park na e-bike. Ito nyo naman, na yung performance nitong Hero Hank, nimble talaga siya. If you're transitioning from a small bike and smaller CCs into big bikes, ito ang kuhanin mo kasi masasanay ka dun sa weight distribution niya, yung lapad niya.
At saka yung yung stance niya, yung ergonomics niya, para siyang big bike talaga. Alright, so yun, tapos na yung ating small riding course. Subukan naman natin siya sa real world. Alright, so uphill naman tayo dito sa pinakamataas na incline dito sa Calamba. Nakakita na to natin dati, but iba ngayon kasi may angkas na tayo. Subukan natin yung power nitong Hero Hank 160R4V sa akyatan na may angkas. Hindi lang power ang importante dito sa test na to. Kasama na rin dito ang comfort ng rider at ng angkas. Kitang-kita nyo naman ang seating comfort ng Hero Hank. Slope down ang para sa rider at mataas naman ang para sa angkas. Tamang-tama ang firmness at softness ng cushion niya. Tapered naman o pakipot ang shape para maganda ang tank grip mo. And we have enough space para sa angkas at hindi siya gaanong malapad. Kaya hindi nakakangalay sa mga long rides na ganito. Uphill test tayo. Etong ahonan na to ay yung matarik pero maiksi lang ang pag-ahon. Short, steep climb. Medyo mahirap tong pag-ahon na to. Ayan, naka-primera ako. Anyway, so hindi kasi biglaan. First time ko using this motorcycle, kaya alalay lang tayo. Kasi tinan mo naman, lubak-lubak, oh. Kita mo, nakakatakot dito umakyat. Pero yung suspension niya, kayang-kaya, ha? Unlike yung pag-scooter yung dala ko, I mean, I have to stop dun sa lubak-lubak na yan. And then, syempre, throttle ulit. Ngayon, ano na lang, ayun, laro na lang sa, sa throttle. So, ayun, di ba? Very easy. Although, naka-primera tayo kasi tayo I mean, sudden climb yung ginawa natin. Alright, so downhill naman, subukan natin. Kanina naka-primera ako, hindi ko na na-experiment yung kung tercera ba kaya umakyat o ano. Ito, so kasi nga naked sport naked, so alam nating ipit betlog to. So, pag naka-scooter ka, pag pababang ganito, para kang mahuhulog. I mean, pag ganito, sport bike, suportado yung yung groin area mo. Hindi ka matatanggal sa upuan. Napakaganda ng performance ng KYB telescopic front forks dito. Nadampen niya itong malalim na lubak kaya hindi tayo na out of control. At sa 7-step back suspension naman niya, di namin masyadong naramdaman ang tagtag nito. Ayan so hindi naman masyadong affected yung lubak-lubak. Ayan, so pag sa scooter, para akong susubasub dito, mahuhulog na ako sa upuan. Dito sa sport bike, yun pala yung ang maganda dito sa sport bike. Saka yung angkas mo, hindi siya parang mahuhulog sa likod. So ayan, appreciate ko na ngayon yung pagiging yung hump nitong fuel tank dito sa harapan pag sport bike. Ayan, so nakagrip din yung legs mo. Okay, so we'll make another run. Kabisado ko na ngayon, nakukuha ko na. So, yan, okay lang naman yung primera, throttle control lang. Okay, iwas ng konti sa lubak. So, hindi naman nakaka-nervous yung lubak. Okay naman siya. Ayan, easy. May angkas pa, Okay, so sa paakyat at sa lubak-lubak according to my angkats, para lang siyang nakasakay sa kotse. Swabeng-swabe. Alright, okay. Okay, so dito naman tayo sa Los Baños. Ito yung papuntang Jamboree. Again, meron tayong angkas. And ito, dito pa rin tayo sa Hero Hank 160R4V. Lakas.
Ito na yung kasunod na yung yung matarik na akyat, yung papuntang mismong Jamboree. Cool lang yung makina, chill lang siya. Masarap yung long ride tong si Hero Hunk. Ayan, so naka-engine brake lang tayo sa Tercera. Again, dito pag nasa scooter ako, mahuhulog na ako. So naka full preno ako dito lagi. Third gear. Second gear. Lapit na mag first gear. Pero mukhang kaya naman. Right, so kayang-kaya. Kaya naman siya. Maganda ang delivery ng power ng Hero Hunk at 16.6 horsepower at 8,500 RPM. Okay. At dahil nga paahon, kailangan natin ng torque. Torque ng Hunk 14.6 Newton meters at 6,500 RPM. Ayos na ayos lang ang power and torque delivery ng Hero Hunk dito sa matarik na ahon na to. Di kami binitin. More than enough ang torque ng Hero Hunk. Swabe lang ang torque delivery niya, di tulad ng ibang motor na wild ang hatak. Di ka ma-outbalance o tatalon sa mga akyatan. Alright mga chong, so most modern Hero motorcycles comes with Bluetooth connectivity. So, mako-connect yung smartphone mo dito sa motorsiklo. You get notifications dito sa panel display regarding call and text messages and other things. But in order for you to get that, kailangan mo mag-download ng app, Hero Ride Guide app. Together, let's discover kung anong mga features na may enjoy natin bilang rider, bilang owner ng Hero Hunk 160R 4V. Okay, so let's download the app. Okay, let's go to Play Store dito sa Android. I'm using an old Oppo phone, kaya don't worry dun sa mga owners ng mga lumang cellphones. You don't need yung masyadong modern na cellphone. Hero Ride Guide app. Yan. Maraming ibang apps ang Hero, like Hero Central, Hero My Business, and other things. Dito sa Pilipinas, as I've learned from Hero Motor Corp Philippines, yung Hero Ride Guide. Okay, so nandito sa screen. Let's go ahead and install it. Yan. Okay. Okay, so okay. Allow access. Allow. Okay, let's get started. Ayan. First time ko lang mag-download and install nitong Hero Ride Guide app. Dun sa Hero X Pulse 200 4V, medyo advanced yung niya. You'll get notifications dun sa navigation mo. Dito sa Hero Hunk 160R 4V, medyo simplified lang yung ating Hero Ride Guide app. So let's get started. You pick your bike. Splendor, ang dami niya motorcycle ito yung Zoom. Extreme 125R. Okay, itong Extreme 160R 4V. So sa India kasi ang Hero Extreme 160R 4V ay yung more advanced premium model ng Hero Hunk 160R 4V. Pero yung basic framework parehong-pareho sila. Once to turn on Bluetooth. Okay, so you have to turn on your Bluetooth. So ayan, binuksan ko na rin tong ating Hero. Ignore daw natin tong battery optimization kasi magkakaroon ng lag yung contact ng between Hero and your smartphone. Minamanage ng cellphone mo yung battery. Ignore battery optimization. Allow. Okay. So we're trying to contact the motorcycle. Ayun, enter bike name. Okay. Okay. Save and connect. Smartphone permission. Okay. Which one is it? Bluetooth pairing. Pair. Okay. Start ulit tayo. Doon tayo sa last part. For the pairing, balik tayo sa pairing. As you can see, yung
Kilometers, yung odo niya is 491. Okay, ito na yung profile natin, yung Hero Honk 160R4V. Smart mode off siya. I think we have to put it on. Kailangan natin magkaroon ng notification ng pairing. Ayun, okay. So pag ganyan, lumabas yung yung pairing niya. Bluetooth pairing, i-prepare mo siya. Ayun, lumabas yung pin. You can see there sa odometer. Okay, so you have to type that in. Pair. O yan. Okay, it's connected already. Ayan. Ayan, so nandito na yung indicator na Bluetooth connected na tayo. Okay, so connected na siya dito sa Ride Guide app ng Hero Motorcorp. So kung owner ka, yan, you make your own profile. And then, what else? About us, tungkol sa Hero Motorcorp. I think ito yung history nila. Safety guidelines, yan, the basic guidelines ng mga rider. Tapos, terms of use, medyo matagal mag-load yan. You can read that later on. Tapos yung notifications. Again, yung display niya, it involves yung battery mo, yung phone battery mo, yung network, yung signal, indicating yung missed calls mo, SMS. So, let's try to call this phone. Tingnan natin kung magkakaroon ng notification dito sa panel display. Alright, so it's ringing. So, yan, while it's ringing, makikita mo doon yung indicator, yung icon, blinking yung call. So, kung nagra-ride ka, you know na meron tumatawag sa'yo kung nasa bulsa mo yung phone mo. So, let's hang it up. Okay, so yan, hinang up ko na. Kunyari, na-miss call mo siya. In case na hindi mo nakita yung blinking phone handle kanina, and you missed the call, meron siyang missed call notification dito sa panel display. At the same time, nagkaroon ng missed call, meron din akong nag-reply si Hero. I'm riding a bike, I'll call you later. O, diba? Merong automatic reply si Hero Honk. Okay, now let's try to text this other phone. Okay. There you go. You get a notification sa cellphone mo. At the same time, you get a text message notification dito sa panel display. Alright? Cool, di ba? Even if you don't have your phone on plain sight, meron ka notification kung nagra-ride ka. Okay, so once you have paired it already, the next time you use it, open your ignition, tapos open your app. Okay, it's connecting. Yan. Yan, okay. So, automatically, magko-connect na siya. As you can see, yung Bluetooth icon. If you're a Hero Honk owner, meron ba kayong alam dito sa Hero Ride Guide app? Comment down below. What else is here sa panel display? Okay, you get a tachometer. And this is the speedometer. And we have the digital clock. You have a gear indicator. At present, naka-neutral tayo. Okay, so neutral indicator. Trip meter A and B. So, sa mode natin nilalagay, yan na yan. Ito yung trip A. Yan. And trip B. Okay. And this is the odometer. Kung gaano kahaba na yung na-travel mo in totality since this motorcycle was used. Okay. So, hindi pa nagagamit yung trip meter. Yan. Scroll display. Get, set, go. Okay. Yun yung scroll display nila. Phone battery status. Fuel gauge. Okay, so ito yung fuel gauge niya. So 1 bar pa lang yung nagagamit ko. Later on, try natin yung fuel efficiency. Okay, so yung anti-lock braking system, it's always on. Yun yung front pedal disc brake, hindi yan off. So while it's blinking, don't worry, walang problema yon. Tumitigil lang siya mag-blink kung umaandar ang motorsiklo mo. At pag tumigil ka na, magbi-blink ulit ang ABS indicator. Pag nawala na yan, pag nag-off yan or nag-steady yung ABS, by that time, panigurado kailangan mo nang ipa-check sa kasa kung meron problema yung ABS mo. Mode button. Okay, this is the right button, yung mode button. May letter M yan. Tapos yung nasa kaliwa, yung set button. Okay, we'll use that later. Yan, yung turn signal indicators niya, kung naka-left or right signal ka, ganun lang talaga yung signal niya. Yan, kahit naka-hazard ka, ganun pa rin ang blink niya.
Yun. Okay, ito yung high beam indicator. Pag nag-ano lang yung makina, so ayan yung high beam indicator. Alright, so ayan yung side stand indicator. Pag in-engage mo yung side stand mo, ayan, yung red na yan. Okay, so ito yung programmed FI malfunction indicator. Okay. Okay, so naka-on lang yan pag naka-on yung ignition mo. Pero pag ginon mo na yung makina mo, it should go off. Okay? Let's start. Yun, okay. So nag-off siya pag inon mo yung makina mo. Pag yan umiilaw habang umaandar ka, you need to have your engine checked. And you know what, mga chong, there's something about this manual, tong manual ng Hero Hank 4V. Aside from other information, meron din sila mga troubleshooting. So ayan, may mga basic maintenance din sila. And very useful tong manual ng Hero Hank 160R 4V. And we have a low fuel indicator. Okay. Dito yan sa tabi ng check engine. Eh, hindi naman ako low fuel kaya wala. Ganito rin itsura nun. Okay. Magbe-blink yan dito. Mag-glow yan dito. Okay. So there is a certain amount of mileage dito sa ating Hero Hank para ipa-service mo ito. So lalabas yung tool wrench yan kung time na para ipa-service, ipa-tune up ang ating Hero Hank. Itong panel display ng Hero Hank, meron siyang adjustable brightness. 20% to 100%. So, adjust natin siya. Long press natin itong mode button. Okay. Yun. Okay. So, yung brightness niya, naka 60. Yan yung default brightness niya. Subukan natin kung magsiset siya. Dito sa S, 40, bumaba. 20. Yun. Again, naging 100. Paikot-ikot lang. 80, 60, 40, 20. Okay, so 100 siya. To set this level, kailangan i-long press mo yung mode. Alright. Ayun, okay. So, subukan natin kung nakaset na siya. Okay. Alright, so ayan, naka 100 na siya. Okay, dito naman tayo sa time kasi mali yung time natin eh. So, to set that, kailangan natin sabay pindutin tong set and mode button. Long press. Yan. Okay. So, nagbe-blink na yung R. Press the mode button to adjust. Ayan. Set button again para lumipat naman sa minutes. Okay. Okay. So, long press natin para mas mabilis. 449. And then, again, yung set button para lumipat na siya. Alright. So, nakaset na yung time natin. Okay. Push the mode button para makita mo yung trip meter A and B. Okay. Mode trip A. So, hindi nila nagamit yung trip meter. So, the same. Again, okay, auto. Trip meter A, trip meter B, and the odometer. Pare-pareho lang. So, punta tayo sa trip meter A. So, to reset that, kung gusto mong i-reset yan para magamit mo, ilo-long press natin yung set button. Yan. So, nag-zero na yung trip meter A. Mamaya, gagamitin ko kasi itong trip meter B para sa night ride ko. So, yan ang gagamitin natin. So, hindi ko muna siya i-reset. Night ride naman tayo mga chong. Bukan natin magpagas. Para sa fuel efficiency test. Figure out kung ano to, unleaded or gasoline. Yeah, hindi ko sigurado kung unleaded ito o ano. Unleaded, sir. Unleaded, no. Mag-green na, no. Magkano, sir? Magpo-full tank ako. Ang sabi kasi, wag daw punuin hanggang dun sa leeg. Mga chong, wag nating i-overfill ang ating gas tank. Delikado yan, kasi mag-cause yan ang overpressure pag uminit ang panahon. Baka lumobo o sumabog ang gas tank nyo. Good thing, dahil may fuel overflow tubes, ang Hero Hank. Inilalabas niya ang sobrang gasolina away from the engine. Kasi ano ko yung fuel efficiency? Hanggang dito. Hanggang labi na lang. Mga ilang litro lang naman yan eh. Yun yung pinaka, ano niya, sir. Yan yung una nating sukat. Eksakto lang ko yan sa labi para pagbalik ko, matartol ako yung...
So, ito, medyo lampas ng konti, ano? Okay nga, sir. Okay lang. 150. Mga chong, dahil 12 liters ang fuel tank capacity ng Hero Hunk, i-assume natin na 12 liters ang kargado natin ngayon. Yan ang ating initial measurement. Ano kasi ito eh? Push lock. Bago pa, ano? So, balik tayo dito sa isang araw. After ng long rides natin to estimate fuel efficiency. So, 1.5 liters pa lang yung nag-consume ko. Medyo malayo-layo na rin yung napuntahan ko. I went to... Ay, shit. Okay. Ayun na nga, at nakalimutan kong i-reset ang trip meter B. Pero no worries, umaandar yung trip meter A na nireset ko na kanina sa panel display segment natin. Kapitbahay ko lang naman itong Petron gas station. Mga 200 meters ang layo nito sa bahay. Pretty. O yan, 0.7. Kasi malapit lang naman yung bahay. So, sige, reset natin. Naku lagot, nireset ko na naman. So, 0.7 kilometers na. 700 meters yan. Yan, 0 kilometers. Mga ilang meters lang naman yung... Sige na, bawasan na natin ang 200 meters. Tandaan nyo mga chong, idadagdag natin ang 0.5 kilometers o 500 meters sa final distance traveled natin. Sarap pala mag-night ride dito. I-share ko lang mga chong yung side stand engine cutoff feature ng Hero Hunk. Iba ito mga chong. Pag binaba mo yung side stand, di tulad ng ilang scooters, hindi basta-basta lang mamamatay yung makina. Try natin. Yun. So, ganito pala. Naka-side stand ako. Naka-indicate na yung side stand indicator ko. Okay. Hindi siya mag-i-start pag naka-primera ka. Yun. Patunta tayo sa neutral. Yan. So, start ka sa neutral. So, to prevent na suddenly biglang tatalon yung sasakyan mo. Alright. So, again, nasa neutral tayo. Start natin. Okay. So, ikakambyo ko to first gear. Naka-side stand tayo. Still. Yan. Nag-auto engine shut off siya. Yun yung auto engine shut off nitong Hero Hunk. Mamamatay yung makina pag nag-shift ka ng first gear. Kasi, for safety reasons, kasi nga, naka-engage pa yung side stand natin. Alright. Ngayon, try natin yung start na naka-first gear. Ayaw. Kasi naka-side stand pa rin tayo. Anyway, so, taas natin yung side stand. Start natin na naka-first gear pero naka-press tayo sa clutch. So, pwede, di ba? Nice. So, that is the safety feature ng side stand. Tingnan natin kung masarap itong commuter bike na itong Hero Hunk 160R. Madali siyang swerve, simple turning and lane filtering, swabing-swabe sa highway. Smooth yung ano yan, yung engine niya, hindi siya jerky, hindi siya... Malakas ang torque nito ha. Mind you, malakas ang torque niya. Swabing-swabe yung tagat ng clutch. Kaya yung pag-shift ng gear. Magaan siyang i-shift. Saka yung clutch hindi ka mahihirapan kumartula. Even if you're new or old rider ka na. Lighting naman on moderate dark areas, maganda ang bato ng ilaw na puti. Sa low beam, covered niya ang 2 lanes. Masusubukan natin yan bukas sa full blackout ang high beam. Sabi sa suspension, sobrang soft. Then, parang nakasakay sa kotse. Although 160, ano lang to ha?
lakas na yun, delivery ng tao. Sabi yung acceleration niya. I-test natin yung rideability niya for commuting. Kung naka-night shift ka, hindi ka ba mas-stress bago ka pumasok. Yan, so sabay tayo dito sa service na to. Kasi yan naman talaga ang i-expect mo sa pagpasok. Hero Hunk sa heavy traffic. Madaling i-maneuver kahit mabato dito sa tabi, kayang-kaya. At ipagsingit-singit, di siya nakakangawit sa bewang dahil upright ang ergonomics. Madaling nag-shifting, maganda ang preno at maganda rin ang suspension. All in all, pwedeng-pwedeng pang daily commute. Ito naman mga chong yung ating mga signal lights. Left signal lights, right signal lights, saka off. At ito naman ang ating daytime running lights. Ito ang ating high beam at ang low beam. Dito naman sa may front forks, meron tayong side reflectors. At ito naman ang ating brake lights sa likod. May pagka-W ang shape niya. I've been chasing dreams in city lights, neon signs and sleepless nights. We'll be having fun dito sa Twisties ng Talisay, Batangas. At yan sa Ligaya Drive. Dito natin matetest ang performance ng Hero Hunk 160R4B sa mga Twisties. Saka yung mga long stretch na mga roads. Let's go! Alright, what is convenient about this motorcycle is meron siyang USB charging port. Dito yan sa ilalim ng handlebar. Okay, dito sa may riser. Okay? So, pag meron kang cellphone holder, pwede ka mag-charge via USB. Just plug it in. At saka isa sa fine qualities niya is nakatagilid, hindi siya nakaharap sa iyo. So, hindi siya mababasa agad-agad. Pero pag umuulan, just close the cover, spring action yan, hindi yan mababasa. So, according to Hero, watertight po yan. So, yan, let's go. Ayan, nandito tayo sa Talisay Road, Batangas, going to Ligaya Drive, papuntang Tagaytay. Together, saksihan natin ang ride experience with Hero Hunk 160R4B. Okay, as of now, maganda siya for for cornering. Talagang ginagawa ko talaga yung yan. Yan, totoong push left to go left. Okay? Totoong nagka-counterbalancing tayo. Nag-counter steering. So, sa mga ibang motorcycles, hindi ko pa na-experience to. This is the first time na maka-ride ako nitong Hero Hunk. And dito nga sa platform na Sport Naked Motorcycle. Naipakita ko naman sa inyo recently sa mga traffic na yan. Very competent itong Hero Hunk 160R4B para sa mga traffic. Now ngayon, first time ko ini-experience ngayon itong mga wide corners. So, ayun, first time in my life na pag nag-push right ako, it turns right. Pag nag-push left ako, it goes left. Tapos naglilin talaga ako without any effort. Cornering sa Hero Hunk feels grounded. Hindi man siya track ready, I can say na street fighter talaga ito.
Like I said mga chong, first experience ko to sa cornering na ganito, na very much in total control ako. Konting push ko lang sa handlebar, niliko na agad siya. Happy ako dito mga chong. Ayan o. Push left talaga. It goes left. This is a nice experience. Excited ako na ma-experience itong ganito. Feeling ko naka big bike talaga ako. Yung seat nito napaka-komportable. Mamaya subukan natin yung mga paakyat saka pababa. Unlike yung sinasabi ni Maki na ipit betlog, hindi siya ipit betlog. Yung seat mo meron pang konting may konting distance pa dun sa crotch area. And swerving is really easy dito. And stops are very positive. Ay, mga emergency braking, sudden stops. May mga kasalubong. Hindi ka matataranta sa gearing kasi napakadali niyang i-shift. At kaya naman pala smooth ang gear shifting natin dahil yan sa 5-speed constant mesh transmission. Smooth at sigurado ang mga gear shifting natin dito. Sa mga nakita nyo naman sa aking mga vlogs, talagang chill ride lang tayo. And riding is for fun. Not really mabigat, 145 kilograms lang naman to eh. But yung feels ng big bike na siya at 160cc, it's a really nice experience. Na yung balance niya talaga, para kang yung weight actually pwede kong bitawan yung yung manibela. Yan, dati before, hindi ko magawa yan pag medyo matraffic pero pag ganito lang, long stretch, yan, pwede ka mag one hand. It balances by itself kasi yung center of gravity niya, actually itong center of gravity nito more on the front kasi you are seated na nakaano ka dun sa may tank, kaya more on the front siya kasi yung tank niya syempre 12 liters, mabigat yan. And then yung makina niya is almost directly dito sa kapantay mo almost. So wheelbase niyang 1,333mm, that's 52.5 inches. Typical size ito for street fighter bikes. Para yan sa balanse ng agility at stability. Ayan, hindi ka na kailangan mag-pretend na hindi ka marunong mag-cornering dito sa motor na to. Kasi automatically magko-corner talaga siya. When you push left, you go left. When you push right, it goes right. And natural din yung leaning niya. Hindi siya nakakatakot kasi nga merong konting weight ito eh. You feel na very balanced ka. Well, sa tubeless tires ng Hunk naman, yung front niya is 100 by 80 by 17. Seat Zoom Plus F. Excellent daw ito para sa cornering. Rear tires naman niya, 130 by 70 by R17. Seat Zoom Rad tires. Design naman ito for sports bikes and high-speed riding. Kaya pala ang ganda ng kapit ng gulong ng Hunk sa cornering. Tsaka mga beginners, yung clutch control nito is an ease. Minsan magkamali-mali ka rin minsan syempre pag hindi naman tayo mga pro or everyday user ng manual transmission ng motor. So meron pang times na nagkakamali ako sa gearing, yan. Hindi naman siya pabigla-bigla. Very smooth ang transition. Pero aggressive din to. Ikaw lang yun. Ikaw lang ang gagawa nun. Yan. Pag ganito, pag mga maliliit na motorcycle, 160 lang to ha. Pag mas maliit na scooter or maliit na motorcycle, medyo magagaan, medyo parang liliparin ka, yan, biglang taas, tapos biglang baba, yan.
Eto hindi. Parang nakatukod ka. I mean, para kang ano. You're just pinned to your seat. Ayan o. Counter steering ako. And with ease. Dati natatakot ako eh. For this Tagaytay ride, itong KYB front forks niya, stable siya sa low speed turns. Yung rear suspension naman niya, okay na okay din dahil it maintains rear end stability, lalo na sa mid-speed cornering. Lalo na dito sa wide corners ng Talisay. Yan, so malapit na tayo sa Ligaya Drive. Mas maligaya na tayo. Mas niligaya tayo doon sa Ligaya Drive. Sa ilang oras na ride ko na to, I can say built din for long rides itong Hero Hunk. Di siya nakakangalay sa wrist at balakang dahil sa ergonomics nito. Upright ang posture at malambot ang upuan. Okay, so ito na yung papunta paakyat ng Ligaya Drive. So enjoy na natin. Whew! I love this place. Alright. Sa throttle response naman ng Hunk, as I said before, smooth siya, predictable, at hindi jerky sa low gears. Dahil yan sa 4-valve engine, better ang airflow nito at saka smoother ang combustion. Yan. Yung mga sudden na biglang steep climb na ganyan, kailangan primera ka kaagad. And kita mo naman, hindi naman nagja-jerk itong Hero Hunk. This is life. Ito talaga yung buhay ng mga rider. Itong mga ganitong twisties at saka yung mga makikinis, yung magagandang aspalto. Dito tayo nag-enjoy. Alright. Natural to, cornering. Very natural sa cornering. Isa na rin dito nakaka-apekto ang air oil cooling nito. Nagiging stable ang temperature ng engine, kaya consistent ang throttle. Sa 10.1:1 compression ratio naman niya, moderately high ratio ito para sa gasoline engine. Kaya mga chong expect improved engine power, more torque at efficiency. Kaya maganda ang throttle response ng Hero Hunk. Okay, meron na naman biglaan dito. Sabi ko na eh. Yan. Hop. Yan. One of the causes nitong napapabigla ka mag-neutral is hindi mo pa masyado na-disengage yung clutch, tapos isa pa mahina yung pagkakapitik mo. Yan. Don't panic. Tapos isa pa, i-clip mo yung yung legs mo dito sa tank para ang sarap ng ride. I'm really enjoying this ride. Yung mga sudden steep climb kasi dito, hindi ko pa memorize. Minsan-minsan lang naman tayo mapapunta dito. Napaka-komportable ng ride na to. Ayan natural leaning lang talaga ako. Hindi ko na kailangan ng ulo. Hindi ko na kailangan i-lean yung ulo ko. So, night time. Sa bore and stroke naman niya na 66.5 mm by 47 mm. Ang tawag dito, over square engine design. Mas wider ang bore kaysa sa stroke.
Para ito sa higher engine speeds at horsepower. Again, mas maganda ang acceleration nito. Ngayon, explain naman natin kung bakit maamo ang Hunk sa lower speeds, tapos biglang lalakas, tapos biglang bibilis. Sa max power ng Hunk na 16.6 horsepower at 8,500 RPM, high revving top end power ito. Mas may experience mo yung strongest acceleration niya pag mataas ang revolution mo. Lalo na yan sa second, third, and fourth gear. Okay. Sa max torque naman niyang 14.6 Newton meters at 6,500 RPM, mid-range torque delivery naman yan. Mas mararamdaman mo yung hatak ng Hunk pag nasa mid-range ang rev mo, roughly between 5,000 to 7,000 RPM. So that explains kaya smooth rides lang pag below 4,000 RPM ang Hunk. Chill ride, hindi siya nakaka-stress. Pero pag binomba mo to, dun mo mararamdaman ang malakas na power nito. Okay, you can see the light. Ayan, ang bright. Bright na muna natin. Naku, halangan. Ang dalas niyan, puro putik. Okay, yung tires naman. Ito, medyo wet yung road. Hinipo ko yung tires nito. Seat yata yun. Medyo hard yung compound. I mean, if you buy this, yeah, just use it, yung tires niya. Pero be careful dito sa mga slippery roads. As of now, wala pa naman ako na-experience na bigla-bigla ang dumudulas o nag-skid. Wala pa ako na-experience. Pabagal lang tayo. Tingnan mo, takbong 30 lang tayo. Iba, mga tumatakbo dito 70, 80. Yan. Ito yung mga nagla-landslide. Kaya nilalagyan nila ng support kasi tagulan na. Yan, ako may gravel sa curbs. So kung as of now, isang beses pa lang ako na na overshoot mali lang yung gear ko kasi. Okay, so wag na tayo mag high beam, low beam muna tayo. So ang design talaga nitong Hero Hunk is for cornering talaga siya. I've proven it now. Very tight kasi itong mga twisties nito sa Ligaya Drive. Pero you'll really enjoy it. Ako, may truck. Ito ang pinakamahirap kasabay. Overtake tayo. Dilim. So ngayon, tubukan natin yung passing light. Kunyari, meron tayo parang yung high beam lang din yun. Napaka-desolate nitong area na to paggabi. Walang ilaw, napakadilim. So far, yung mga experiences ko dito sa Hero Hunk is very pleasant. For the price na 99,900 is very napakasulit nitong motorcycle na to. Okay, madulas na to. Daming puno. First time ko nag-ride dito sa Ligaya Drive ng gabi. Wala naman sigurong mumu dito. Konting concentration lang. And trust your bike. Especially itong Hero Hunk. Katiwa-tiwala talaga. Yan, so may mga animals din dito. Yan, meron mga madudulas na areas. Kaya konting ingat. Yun. Sa curbs.
Okay walang dulas yung gulong Ganda. Ganda pala dito pag tag-ulan. Kahit gabi Parang Jumanji. Para ma-feel lang naman natin na nasa Tagaytay na tayo. Okay, so last day na natin with the Hero Hunk 160R4B. And yun, babalik na natin to sa Hero MotoCorp Philippines dito sa East Mamplasan. Okay, so magpa-full tank muna tayo. So ano travel natin is 138.8 kilometers. Yan. So pupunta pa tayo doon mga ilang Okay, so dito rin tayo nagpag-gas last time. Alright, so 139 kilometers na ang trip meter A. So that means 200 meters ang layo ng Petron sa bahay. Okay, so i-add na natin sa 139 yung 0.5 kilometers na nauna nating error. Total 139.5 kilometers traveled. Full tank ulit ng unleaded. Sayang naman kasasaudot mo na. Ha? Sayang kasasaudot. Next time bibili pag may pera na. Yung hanggang dito lang sa ulit doon sa plastic. Tama na. Sasaudin mo na. Oo, hindi yung kasi. Ayan, 220.39. That's 4.13 liters. Okay. So, ang second full tank natin, 4.13 liters ng unleaded. Kahit pa sobra-sobra si Kuya sa pagkarga ng gas, sige na, computin na natin to. 139.5 kilometers divided by 4.13 liters. So, ang fuel efficiency, exactly 33.8 kilometers per liter. Medyo correct natin yung error ni Kuya. So, that will be 33.8 to 34 kilometers per liter. Super nice pa rin ito mga chong, di ba? Dahil puro paahon, may angkas at wala ang naging long rides natin. Kaya pag-iipunan ko talaga tong Hero Hunk 160R 4V. Best buy talaga siya sa 99,900 pesos. Alright mga chong, as of date of recording, kung kailangan nyo ng genuine Hero Hunk 160R 4V spare parts dito sa Pilipinas, you can shop online sa official Hero Motorcycle spare parts and accessories sa Last Mall Store. Sa Lazada yan mga chong. So, madaming spare parts dito sa Last Mall Store. Marami kayong makikitang spare parts dito ng Hero MotoCorp motorcycles. Hindi lang sa Hero Hunk, pati sa ibang motor ng Hero. Isa pang technique mga chong is visit Hero MotoCorp Philippines website. Merong local authorized dealer finder ito. Paano mag-search? Click nyo lang ang drop-down box ng location. Choose your location. At ayan, listed na ang mga authorized dealers. Yung address nila at contact numbers. Simple lang, di ba mga chong? Well, syempre, pinakasimple, magtanong kayo sa kasa na binilhan nyo ng Hero motorcycle nyo. Well mga chong, pag marami pang tumangkilik sa Hero MotoCorp motorcycles, surely dadagsa din ang spare parts nito sa Pilipinas. So that's your Hero Hunk 160R 4V. Live, love, ride with Chagabog Moto Vlog. And again, this is Bien Garcia. Do what you love and love what you do.